For example, ang hirap, kasi kahit yung mga congressman, ang hirap kasi, lalo na pagdating kay Romualdez, walang wala. Okay na tayo. O sige, punta na si Attorney Claire na nga lang, mabsat. Punta na si Attorney Claire. Anong programa yung bakit na-release? Diba? Medyo may insinuation eh. Wait lang. Umpisa natin ng konti para makuha natin yung topic ni Attorney Claire. Okay, pasok Attorney Claire. Diba ang totoo? Kesa nasa NEP yan, kesa nasa GAA, kesa nasa insertions lang yan. Diba? The problem kasi, nung panahon nung nakaraan, ang daming ghost projects. Pero hindi nagpa-imbestiga. Tuloy ang build. Diba? Sabi ko mga clear, yung 33.5 billion pesos na for flood control master plan ng Metro Cebu, naka-earmark ng 2017 pa. Bakit ngayon hinahanap ni Governor Baricuatro? Nasaan na yun? Nasaan na yung proyekto na yun? Bakit hindi kayo umalma nun? Diba? Ang dami-daming ghost projects as early as 2020, hindi kayo umalma. Transparency tayo ngayon. Accountability tayo ngayon. Maingay si Tikia, mabsat. Transparency and accountability. Yung mga Republicos Asia abusado sa pondo, especially from the DDWH na inassign at na appoint. Live to guys, live. Hindi na yan tatawid. Dito, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., huwag niyong kalimutan mga ka-clear, more than 2 years, hindi na solo ni Pangulo yung mga tao. Bakit? Nandun pa yung mga tao ni Digong. John Rex. Maraming midnight appointees. Diba? Kanino bang tao si Hernandez? Michael Pangan, shout out. Kaninong tao si Alcantara? Sino nag-appoint niya? Sino nag-appoint kay Bernardo? Si Mark Villar. Tama, Mark Villar. Diba? So, ganun yung gawin nila. Yun yung system nila, yung sistema nila. Na hindi nakikita ng mga to. Lang nila, parang kabayo, ito lang nila sirain, Pangulong Marcos. Mantikilya yan. Yung nakaraan, kinalimutan nila, ito yung tatao, nakaganon lang. Diba? Ngayon, ibibintang nila lahat kay Pangulong Marcos. Mga kabsat, no? Maalala nyo si Manutiquia, isa sa mga pinatawag ng TRICOM sa mga fake news peddler. Isa sa mga resource speaker na kinuha nila, no? Kasama yung mga garapatang DDS. Hindi ako DDS, no? Putragis, nagkainitan sila nito ni Attorney Claire. Diba? Nagkaroon sila ng bangkanya, nagkainitan sila dyan. Kasi magkatabi pa sila dyan noon. Anyari, ito na naman, may bago na naman. Sige tuloy. When in fact, nililinis nga ni Pangulong Marcos Jr. yung mga baho, yung mga kalat, lahat ng basura na iniwan noong nakaraan. Kakatatlong taon pa lang ng Pangulo. Pinaimbestigahan na yan. 6 na taon. Nagtiis tayo kay Pangulong Duterte. Meron bang ganito? Wala. Nakita ba ito ni Tikia yung nakaraan? Na inamin ni dating Pangulong Duterte, 2020, marami ng ghost projects. Ngayon, magmamalinis kayo? Na parang ang linis-linis nyo at ang magkasalanan lang si Pangulong Marcos Jr. Excuse me. Diba? Kung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang tahimik nyo about corruption. Exactly. Pati ngayon sa Farmally, tumahimik kayo eh. Pati Pogo, tumahimik kayo lahat. Michael Yang, tumahimik kayo. Kasi ngayon, ang dating yun, linis nyo para kayo may halo. Holy Spirit na tao dyan, attorney. Usapin confidential funds, di ba tahimik ka din? Tama. Tahimik. Ngayon, ginagatungan nila na ang Pangulo ngayon nagpapaimbestiga para mapanagot yung dapat mapanagot. Ginagatungan nila na to the point na parang ang Pangulo ang may kasalanan. Ay di sana hindi na nagpaimbestiga yung Pangulo para wala na lang sisihan. Ganun ba? Yun yung ginawa nung dating nakaraang noon, ng nakaraang administrasyon. Kahit may ghost projects na ubod ng dami noong 2020 pa, walang napanagot. Meron ba? Sige na, siguro yung maliliit. Kung meron man, sabi nyo nga, mga accessories lang. Diba? 2016 pa naman nagpagdiskaya eh. Ngayon, transparency. Kung kailan pa nagsimula ang Pangulo ng transparency sa accountability, sa kanyo sasabihin unit transparency and accountability na hindi ginawa noong nakaraang administrasyon. Diba, Clifford? Diba? Bakit sila nag-iingay? Na-trigger. Nabulabog. Namulabog yung mga may sistema noon kung paano magnakaw ng pondo ng bayan. Ngayon, itong mga na-trigger na to, ayaw kay Pangulong Marcos Jr. Bakit? Pwede makulong. Magkakampi-kampi na yan. Ayan, nandiyan si Saldico.
Di ba? Magkakampi-kampi na yan. Okay, tuloy tayo. Okay. Ito ba? Ito pala, sorry. Oo, sila lang yan. Kaya yung call na gawing open ang BICAM resonates. Kasi sandali lang, paano nangyari yan? Tandaan natin, dati Pangulong Duterte, ang sabi niya, that's the rotten institution. So, panahon pa lang niya, rotten institution na daw ang House. So, alam niyang mayroong nakawan doon, pero hindi siya kumilos. Mga, di ba? Sinabi niya, 2024 or 2023, later part ng 2023, that's the most rotten institution, sabi niya, ang House. Di ba? Doon nga nagbanta, yata siya nung kay Franz Castro eh. Oh, alam niya na pala presidente siya for 6 years. Wala siyang napanagot. Tapos lahat kayo ngayon dyan, ang linis ng dating nyo. Tapos si Pangulong Marcos lang ang may mali. Kung sino nagpapaimbestiga siya pang may mali. Yung nagtiis tayo ng 6 na taon, na pati COA ay binabantaan, pati ombudsman. Quiet. Ang quiet. Bakit pag naggawa ka ng variance analysis, makikita mo sa BICAM, ba't lumobo? Saan ang galing yan? Actually, hindi naman po sa BICAM, sabi na sa small committee nangyari. Sa small committee. Oh, di ba? May small committee. At ang Pangulo, wala sa BICAM. Diba? Yeah. Pero yung small committee yun, loaded na dahil ang House ang power of the purse. So si Senate can only realign. Di ba? Ang sinabit ng Presidente, you cannot go beyond the total, you can realign. Yun yung rule sa budget process natin sa Binito nga. admin code. What do you have to say about, sinabi po kasi na, bakit po kailangan pa mag-insert yung 100 million when in fact, nag-veto po yung presidente natin ng mga infrastructure, 194 billion. Well, yung veto kasi, kailangan niyang gawin yun dahil napuna nga. Di ba? Logic. Kaya niya yung binito kasi hindi dapat. Kaya nga siya nagalit eh. Kaya nga sinabi niya hindi niya makilala yung NEP. 194, imagine yung mga 100 billion. Di ba? Iba na yung sagot niya. 100 billion in-insert. Pero nagdito ang Pangulo ng 194 billion. So, paano mo marireconcile yun? Di ba? Tapos sabi niya, kailangan napuna eh. O, di ko nagdito siya. Di wala na yung 100 billion. Di ba? Wala na. Tapos na. Kasi 194 billion nung tinanggal eh. Para mga insertions. Tapos yung veto na ginawa niya, hindi naman may mga na-release doon sa na-veto. Oh, tignan mo mga clear ha. May na-release na na-veto. Veto nga! Paano ma-release yung na-veto? Na-veto nga. Kuha nyo? Oh. Gawing open ang BICAM resonates. Kasi sandali lang, paano nangyari yan? Bakit pag naggawa ka ng variance analysis, makikita mo sa BICAM, ba't lumobo? Saan ang galing yan? Actually, hindi naman po sa BICAM, sabi na sa small committee nangyari. Sa small committee, yeah. Pero yung small committee yun, loaded na. Mga clear ako, kita nyo ha, tahimik lang ako ha, nakikinig lang ako, tignan nyo tsura ko dyan ha. Dahil ang House ang power of the purse. So si Senate can only realign. Di ba, ang sinabit ng Presidente, you cannot go beyond the total, you can realign. Debate ba yan? Yung rule sa Dali budget lang, process natin sa admin code. Wait lang. What do you have to say about, sinabi po kasi na, bakit po kailangan pa mag-insert yung 100 million when in fact, nag-veto po yung presidente natin ng mga infrastructure, 194 billion. Kasi Attorney Claire ba yun? Kailangan niyang gawin yun dahil napuna nga. O, di ba? Yun na yung sagot niya. Eh, nag-veto nga eh. So, wala na, di ba? Wala na dapat yung 100 billion. Kasi na-veto naman yung 194. Pero mga insertions. Tapos yung veto na ginawa niya, hindi naman... Mukhang maganda hindi to, naman- May mga na-release doon sa na-veto. Si Attorney Claire pa talaga yun? Kayo mag-isip mga clear. May na-veto, yung binito na-release. May na-veto nga eh. Paano ma-release yun? So, in fact, even as we talk now, yung FLR... Oo nga, si Attorney Claire! Ayan, ito mga clear, ganito yan. Sa mga sa Attorney mga Claire, unprogrammed appropriations. Si Stan Diyan na yan, ayaw ng Pangulo ng reenacted budget. Mas mahirap yun. Mas mahirap yung reenacted budget. So, ang sabi na lang, ang bilis sa DBM, kung ano yun nandiyan dyan na napasok, kasi nagdito na siya eh. Kung may nakapasok man, may nakapasok pa, ingatan yung pera na yan. Ingatan yung pondo na yan, wag i-release hanggat walang proper documentation. Saka dapat may certification from the Bureau of Treasury na may pondo. At dapat manggagaling ang request from the agency. Dapat lahat ng requirements para ma-justify yung pag-release ng pera sa unprogrammed, doon pa lang i-release yan. Kaya nga mismo si Ani. Si Senator Amy, di ba nagreklamo? Dahil may tinawag pa siya FLR, parang first lady's request pa yata yun, o refusal, parang gano'n, di ba? Gano'n niya. When it Nakita ko na! for later release. So, ibig sabihin Meron nun, nga. hindi mo yan mapapalilist kahit sino ka pa, hanggat hindi mo napuprove na yung pera na yan ay gagamitin sa tama. Yun, paano pinangalagaan ng Pangulo, yung pondo na to na 2025 budget.
di ba? Kaya may FLR talaga. Talaga yun ang pag-ingat ng pera. Okay? May na-release especially during the campaign period. Oh, in the midterm election. O yun, di ba? Dapat patunayan niya yan. Dapat patunayan niya yan. Di ba? O, anong programa yung bakit Ako na. na-release? Sinare ko na, Diba? sinare ko May, na. may insinuation eh. Oh, nakapag-release during the campaign. Ano muna yung project? Di ba? Ano muna yung project? Alam mo mga kakli, ganito yan. Hindi, yung programa kasi na to, mahirap kasi na, alam mo yun, mag-back-in ka. Ayoko nag-back-in baka sabihin na food. Di ba? Eh, tahimik lang ako dyan. Pero, maya, tignan nyo. Okay? So, alam mo, Pag tinanong ako, doon lang ako sasagot. kailangan intindihin ng taong bayan, paano ba yung budget process? Paano ba, bakit nagkaka-insertion? Diba? Bakit nagkakaroon ng lump sum? Ang nasa admin code, pag may lump sum ka, ang presidente lang ang pwede mag-release ng lump sum. And again, siguro ang critical doon, ang presidente ang pumipirma ng budget. Oo, di ba? Dinadala na naman niya sa Pangulo yung problema when in fact, yung mga congressman ang naglagay ng insertions. At kaya nga may FLR. Pero the way siya ng salita, laging ang Pangulo yung may problema. Pansinin niyo yan. Ako sabihin niya, hindi siya propagandista. Sorry. So technically, oo, nandiyan ang Kongreso, nandiyan ang House of Representatives. Pero pag sabihin sa Presidente, sinabi nga niya, nabasa niya ang 4,509 pages, wala siya nakitang blanco. This is contention. Iba yung contention ng House, sinaungab. That's why mayroong petition sa Supreme Court about that. Okay. What's your take on that, Yusek? Siyempre, ito Yan na. Diba? Unang-una, Attorney, pasok. power na nga. Kung ikaw ba, balak mong magnakaw, dadami ka pa ba ng tao na makakausap? Sinabi na ito kanina, bakit kailangan pang tapitin? Ito si Saldi ko. Wait. Kung pwede, Process. Wait lang, Hindi bumibilis. pala magsalita. Sorry. dadami ka pa ba? Bagalan mo lang, attorney. Bagalan mo, attorney. That this is contention. Iba Yan. yung contention ng Dadami ka pa. sinaungab. That's why mayroong petition sa Supreme Court about that. Okay. What's your take on that, Yusek? Siyempre, tututulan ko yung sinabi niya. Di ba? Unang-una, sabi nga natin, may power na nga. Kung ikaw ba, balak mong magnakaw, dadami ka pa ba ng tao na makakausap? Di ba? Mga logic lang naman yun. Tama, Bakit attorney. magpapadami ka pa ng tao para malaman na ikaw ay mangungupit? Ang ganda Hindi ng yung topic na intention to. ng Pangulo. Kaya nga tinututulan, may NEP kami, ito ang NEP. Kaya nga, di ba pinakita ko sa inyo mga clear, anong sinabi Comment tayo kay attorney. ni Senator Win Gatchalian? Di ba? May NEP naman eh, bakit kailangan magkaroon pa ng insertion? Di ba? Yun eh. Oh, sige, tuloy tayo. Sinabi na ito kanina, bakit kailangan pang tapikin? Ito si Saldi ko, kung pwede nilang ipasok ito sa mismong pinaka-NEP. Di ba? Bakit kailangan marami ka pang tawaging tao kung ang balak mo talaga magnakaw? Yun lang yun eh. Oh, ngayon pumirma ang Pangulo, of course. Kasi ito yung nakita niya. Inayos nila. Nagdito ng line items ng 194 billion pesos. Mas malaki pa sa sinasabing insertion. So ipakita na lang natin kung yung mga insertion na sinabi na yan, pakita muna nila bago tayo magsalita dito. Kung pumasok talaga kay Pangulo ba talaga ang nakinabang dito, sino propose ito yan, dahil may sinabi na si kanina si Wait lang. Oy, bago kayo magsalita dyan, ipakita nyo muna yung ebidensya, hindi lang yung bunga-bunga nga, Ate Kia. Putragis sa palpal ka sa paga. Putragis. Grabe naman, napaka-harsh naman ni Attorney Claire. Talagang sinupalpal mo, harap-harapan ha. O sige, tuloy. na sinabi na yan, pakita muna nila bago tayo magsalita dito. Kung ito, pumasok talaga kay Pangulo ba talaga ang tingnan niyo yung mukha ni Tikia. Tingnan niyo yung mukha ni Tikia. Putragis sa paga. Kasi ito yung nakita niya. Inayos nila. Oh. Nagdito ng line items na 194 billion pesos. Mas malaki pa sa sinasabing insertion. So ipakita na lang natin kung yung mga insertion na sinabi na yan, pakita muna nila bago tayo magsalita dito. Kung ito, pumasok talaga kay Pangulo ba talaga ang nakinabang dito, sinong proponent yan, sinong proyekto yan, dahil may sinabi na si kanina si Attorney. si Sec Gatchalian. Actually, Senator Gatchalian yan Senator Win Gatchalian. Na marami silang nakita na yung mga binito ng Pangulo yung sinasabing mga proyektong sinabing pinasok daw ni Doon sa Zaldico. inilabas na mga dokumento ni, may yung pinost Yes. ng mga documents ni Zaldico sa kanyang Saka FB ito page. lang, kung totoo na may inuto sa kanya, bakit the following year, wala na siya as chair ng appropriation committee? O di ba dapat kung magkausap sila at nagkakasundo sila, dapat nandiyan pa rin siya. Yun lang yun eh. Di ba? Totoo naman mga kapatid, di ba? Kung ikaw ay pinagtitiwalaan tungkol dyan, bakit magagalit sa Uy mga kapsat, live to pinapanood natin na live si Attorney Claire. Naka-live si Attorney Claire. Ilan ang viewers niyan? I think nasa siya. Nakita ko na. Kung pinagtitiwalaan ka tungkol dyan, di ba dapat nandiyan ka pa? Kasi Viewers na Attorney. tao ka eh. 4,800 live. Pinagtitiwalaan ka Ngayon. tungkol sa insertions eh. Bakit ka tinanggal? Almost 5,000. Bakit dineclare ni Congressman Sandro yung position mo as vacant? Di ba? Di ba? Attorney. Sige, tuloy. Yan. Dito na tayo. Wait lang. Naku, mahaba-haba pa itong video Ito ko. na. 110 days na.
Ay, di ba? File ng kaso. That's 482 ghost projects out of the 8,000 plus. Sa akin material yon. Kasi at least nakita ng taong bayan, yung ghost project na filean. di ba? Sa kanya material. Yung ghost project, itong problema sa walang alam. Oo, 110 days na. Ay, wala kang alam, Tikia. Yan ang problema sa'yo, no? Nako po. Pag mamay-ari mo pa ang isang survey firm na, ano yun, anong survey firm na yun? Publicus Asia. Diba? May na-file na po. Kung hindi ko kaya Pero ako na matiis na hindi ako sagutin na kasi ang tagal ng turn ko. Kaya sinabi ko, may na-file na. Kailangan ko sagutin kasi magkakaroon na ng misinformation. May na-file na po. Ilan? Sa Secretary 482? Vince. Ilan ang 482? Hanapin ko po sa kanya pero may na-file na po. So wag po tayong kasi medyo misleading po yung sabihin na sa ilang Misleading. araw wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan. Kaya nga ang tinatanong ko ilan. Kaya nga bibigay ko po sa Just to inyo be fair detalye. with facts, 482 are those projects and nobody has even informed Di ba? O, di ba? Na-corner na siya. Sabi niya, wala. Yung pala meron. Okay? O, sige, tuloy. the public that out of the 482, 50%, 30%, 10% have been fired. Nag-ano po kami, nagre-report po kami even during the press briefing. Ibibigay ko lang po sa inyo dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. So bibigay ko po kayo yung detalye pero siguro nanonood po ang karamihan ng press briefing nandoon po yung mga reports namin. O, di ba? Ano ba Kapalpal! Nagtatago ba sa kuweba to at hindi man lang niya alam yung update namin sa mga kaso na file na hindi siya nanood. Ang problema, attorney, hindi kasi sila ang problema sa mga garapatang DDS, prangkay natin, attorney, hindi sila nanonood sa iyo talaga. Ang gusto na nilang panoodin itong mga garapatang like yung Banateros, yung mga SMNI, yun lang ang sa kanila. Pero pagdating sa presidential office mismo, hindi sila nanonood ng update diyan. 'Di ba? Wala silang alam. Kaya wala silang alam tulad ni Inday Pusit. Hanggang ngayon walang alam. Pare-parehas sila ng kulay. Buti na lang. Akala ko si Tikia lang, andyan pala si Atty. Claire, oh. Sinupalpal mo sa mismong harapan ng mga anchor dyan, si Cheryl Cosim. Isa pa nga, take 2. Siguro kung nanonood po ang karamihan ng press briefing nandoon po yung mga reports namin. O, di ba? Ano ba pinanonood nito? Nagtatago ba sa kuweba to at hindi man lang niya alam yung update namin sa mga kaso na file na hindi siya nanood, mga ka-clear. Hindi siya nanood ng press briefing ng Pangulo. Bobo. Kaya sabi ko, pag walang alam, naiinip. Una, mga ka-clear. Yun. 3 buwan pa lang, marami ng kaso silang pa. Meron nang na-freeze ang assets. Ganda pala itong topic na attorney, no? Ang BOC, ang Bureau of Customs. Nagsampa na ng kaso. 3 months pa lang. Natis nyo nga na 6 years walang kinaso. Or 6 years hindi nagkaroon ng investigasyon sa dating administrasyon. Ngayon pa ba kayo 3 months? Maiinip? Mga clear. Kahit kayo, magsampa kayo ng kaso. Unless inquest ito, caught in the act. Halimbawa, nakita mo, snatcher. Nabul mo. Nabul ng polis. Huli. Kulong agad yun. Bakit? Caught in the act eh. Ito hindi naman to caught in the act. Kailangan to ng preliminary investigation. For them to file a counter affidavit. Sa bulto-bulto. Actually, mga clear, hindi lang ito yung topic namin dito sa protesta. May nauna dyan. Marami na po ako nasabi dyan. Kaya parang na-focus na lang nila lately itong si Tikia because nauna ko. Siguro more than an hour na ako na-interview hanggang sa dumating si Tikia. So, di ba? Paano kang hindi maiinip? Wala ka palang alam sa ginagawa ng gobyerno. Hindi ka nanonood ng press briefing, tingnan niyo yung itsura niya. Di ba? Problema ito yung mukha niya, attorney. Di ba? Mga clear? Ang ganda ng ngiti ko, di ba? So, kasi wala siyang alam. Sige, tingnan natin. Sige, tunugin mo, attorney. Sa 482. Ilan ang 482? Hanapin ko po sa kanya pero may na-file na po. So wag po tayong kasi medyo misleading po yung sabihin na sa ilang araw wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan. Kaya nga ang tinatanong ko ilan. Kaya nga bibigay ko po Just sa to inyo be fair detalye. with facts, 482 are those projects and nobody has even informed the public. Di ba? Walang nag-inform sa public. My goodness talaga. Press briefing, buong Pilipinas nanonood. Pakita mo yung noo ko? 10% have been fired. Nag-ano po kami, nagre-report po kami even during the press briefing. Ibibigay ko lang po sa inyo dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. So bibigay ko po kayo yung detalye pero siguro kung nanonood po ang karamihan ng press briefing nandoon po yung mga reports namin. See? Kaya siya inip na inip kasi wala siyang inaalam sa proyekto ng Pangulo. Tama. Bubulag-bulakan sila. Kaya pala yung mga survey ng Pangulo sa kanya, mababa. Tama. Yung mga survey Hindi dun niya sa kanyang in-inform. survey firm niya. Di ba? Ikaw, kung nakabayan ka, inform mo yung ginawa ng Pangulo. Di ba? Wala siyang alam mo. Na yung kaka-report pa lang ng Pangulo last week. Tuesday? Ano kailan yung Tuesday? Wait. Thursday lang. Mga ka-clear. Ni-report niya kung sino na nagawa. My goodness. For 3 months. Di mo alam? Ano pinapanood ang programa nito? O natutulog ko sa bundok? O natutulog ko sa kuweba? Kaya,
Sige, tuloy tayo. Sige, tunugin mo, Tardy. Tragis. Ano ba yun? Lang mga clear. Supalpal na Kaya supalpal si pag Tikia. sabi ko ito, pag walang alam, talaga mainip. Una mga clip. Pag nag-file ka ng case, ilang bulto ng dokumento ibibigay sa ICI? Or ilang bulto ng dokumento ang dala-dala ni Sec Vince? Ano yun? Pagka bigay ng folder, di na babasahin, file agad? Diba? Inaaral yun. Ang kaso dyan, ilan? In-explain ko ito mga clip sa first part nito. Wala dito. Una, pag ang kaso, let's say isa lang, let's say murder, isa lang. Mabilis yun kasi isang tao lang involved. Kung iba-ibang tao ang involved, iba-ibang lawyer meron dyan. Clear. Ang taong walang alam sa procedure, talaga, maiinip. Maiinip. Diba? Minsan, ilang taong ba naghihiri sa Sandigan Bayan? Diba? So, 3 months na iinip na kayo. 6 years na dating Pangulo Duterte, walang ganito. Hindi kayo nainip. Diba? Ito. Ikaw nasa gobyerno eh. Whether whoever received the money, the fact nagja-jive. Pero Pamismisil price pa isa eh. oo, di ba? So pero pag nakita mo yung Guteza, bakit Yeah, siya hindi mga kaklit, ang tahimik ko ha, kasi pag siya nakausap, hindi ako sumasagot. I let her answer, okay? alam kung nasaan din ka? si Gutesa, siguro alam ni Yusek kung nasa si Gutesa. Di ba? Sino ang BASTOS? Tapos you want me to say that in a nicer way? And who started it? Huh? Who started it? Trying to insinuate something? Putting it to me? Hala? Who's rude? Bakit naman sa akin bibintang? Baka kayo may alam. Ay, hindi, Kayo hindi naman ko alam yata kasi kakilala yan. ikaw nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, Mga hindi ko kaalyado. alam. Sino ba? Teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Taga-gobyerno din, di ba? Sino ba nag-present? Sino taga-gobyerno nag-present? Di ba? Why me? Nananahimik ako, I did not start. Di ba? I did not start it. Nananahimik ako. Di ba? At least nakita nyo ha, ako, Kung sino nag-present, please do not Hindi accuse kami me. nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present Ay, yan. hindi. Ayan ang propaganda. see? Pag ikaw ang kino-question, napipikon ka. Di ba? Oo. Tinatawanan ko lang. Pero mo ang assertion mo, ako kasama. Ay, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Di ba? Kung ikaw ang estado, teka lang, sino ba nag-present dito? Di ba, estado din? Parte din ng gobyerno. Di ba? Saan sila nakakaalam na nasa Marines? Nasa mga kaibigan sa Marines? Di ba? Anong issue meron tong si Tikia? Di ba? Let's I respect the show. I do not Let's want ask to ng- go let's to ask the ng- gutter. I do not want to go to the gutter, but you started it. Start kasi. Let's ask You're ng both. putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Oh, Bakit mo sa akin You can ipapaturo sa akin? always Baka say lang it alam in a ko. very nice way. She is demanding for me to say it in a nice way. Who started it? Who started it? Nananahimik ako. Di ba? Nice way ba yung pagsabi mo sa malamang alam niyo. Why would make such insinuation? Kaya Naku, hindi ko yun na-call out, mga ka-clear. Halimbawa, hindi ko napakinggan. Ano isipin ng tao sa sinabi mo? Di ba? Ano isipin ng tao sa sinabi mo? Without You don't have to insulting start. people. Oh, You don't have to excuse start. me. Okay, Excuse me. Ano You po? don't have to start. Ganito po. Let's ask ng Di ba? Hindi ako nag-start yan, mga ka-clear. Sige, meron pa dito. Wait. Dito tayo. Mas kabisado ko to. Diba? Yan yung mga gawain ng mga propagandista, mga ka-clear. Di ba? Sino ba nagpapapropaganda dito? mahaba-haba pala yun, attorney ha. Pero silang binabalak siguro. Serious. Bagsak o dedireksyo yung kanyang mga sinasabi. We're talking about the I test. think they both agree naman, at least as far as that's concerned, dapat kung may sabihin na lang. Okay. Tama ba? Paano yung sinasabi? Serious nga eh. Kasi meron silang binabalak siguro. Serious lang to. It's definitely a drama. Oo. Yan yung tungkol kay okay. Bakit hindi na lang siya umuwi? Dolly. Kasi may mga una, syempre bigyan Okay. natin. Serious nga eh. Kasi meron silang Lahat, Ito, isiwalat ito. lahat. Handa kang Pero may na-file na po. Hindi ko kaya The ghost project? May na-file na po. Ilan? Sa 480 to 50%. And I don't expect the fourth quarter will be any better. And usually, Ito. Products natin, but I don't think that will happen. And to a certain, that is very important for everyone. Ang Malacanang po ba is worried about mga ganito po, yung mga Yung nangyayari sa consequence ekonomiya. sa Of course. ekonomiya. Dahil sa nangyayari na to, dahil sa
unang-una may kalamidad. Factor ito. Kalamidad at yung usapin tungkol sa korupsyon na inumpisahan ni Pangulong Marcos Jr. para imbestigahan. Dahil, tandaan natin, 2020 may ghost projects na wala naman nag-imbestiga. Oh, di ba? 2020 may ghost projects na wala nag-imbestiga. Ngayon lang. Dapat nga itong mga call for against corruption noong pa to Oh, di ba? Dapat noong pa to. Si Pangulong Marcos Jr. ang nagpa-umpisa. But anyway, nababahala rin ang Pangulo, of course, ekonomiya to, pero nandun pa rin yung positive na view na makakaahon tayo, lilipas din to dahil nakikita naman ng mga investors na ang Pangulo mismo siya ang kumakalaban sa korupsyon. At sana nga, wala na lang ibang mga obstructionist na, alam mo yun, nang iintriga pa. Tulungan na lang natin ang ating gobyerno na mairaos to at mapanagot ang dapat mapanagot. Yun lang naman ang dapat. Don't you think the President would like to address the public after nitong paglabas ni Saldico? Kasi parang recently naman po, ang mga nangyari is more on yung pagre-report po niya, Q&A sa media. Pero do you think... About Zaldico's statement? Especially po since Hindi siya. siya nababahala dahil alam niya puro mali ang sinabi. Doon pa lang explain ko sa inyo kanina, in the absence of Ms. Kia, sinabi ko sa inyo, isa ko sa inyo kung ano yung mali. So, Inconsistencies. inconsistencies. And at the same time, hindi na mabahala ang Pangulo dyan. Mas nababahala ang Pangulo na dapat mabilis na ma-action ng lahat ang mga kasong ito para may mapanagot na talaga. Yun yun. Dahil po sinabi nyo Okay. na mas nababahala siya, mas gusto Okay, niya mas mapabilis. so, Though sabi nyo nga po kanina, ay transparent ang ICI. Sa tingin nyo, sa ano yung isinisigaw ng taong What bayan? intervention, if any? Actually, with this kind of rally, prayer rally, peaceful rally, hindi na kailangan magsalita ang Pangulo. Alam na ng ICI kung ano sinasabi ng mga tao. So it's up to them kung ano i-decide nila na procedure. Siguro po panghuli before we both let you go. Sige, ito, pakinggan natin mga clear. Miss Malu, second this Maraming protesta. salamat sa inyong imbitasyon. Nananawagan ako sa mga Pilipino, karapatan po natin pumunta dyan sa EDSA at sa Quirino. Karapatan po natin, bakit? Dahil kung natatandaan niyo yung social contract, lahat tayo may karapatan, certain rights binigay natin sa gobyerno para pamahalaan ang ating buhay. Ang mandato ay galing sa tao, ang mandato ay kailangang respetuhin. Yung final ko siguro, Yung mandato ng presidente, meron din, di ba? Dapat respetuhin din. Di ba? Mandato ng mga liderato, dapat irespeto din, di ba? yung hindi climate change ang problema, hindi climate, kundi confidence. You have to build the confidence in the market. And part of that confidence is the level of trust. O, di ba? Pero sa dating Pangulo Duterte, killer, corrupt, ano pa, womanizer, ang taas ng confidence. Parang ganun ang gusto niyo palabasin, di ba? Yes, totoo yan. May karapatan po ang bawat tao na magsalita, ipahayag ang kanilang damdamin. Huwag lamang po sila manalig sa mga fake news. Yung po nakakasira sa ating gobyerno. Ang Pangulo po, siya po ang nagpasimula ng investigasyon na ito. Gusto niya po mapanagot, ang dapat na mapanagot, lahat ng sangkot, walang sinisino, kamag-anak, kaalyado, kaibigan. Hindi po ito exempted ayon sa ating Pangulo. So, kaya po, nandito itong Pangulo para yung trust po ninyo at yung confidence po ninyo ay mas lalo pang lumaki sa gobyernong ito. Tandaan po natin, kaisa niyo po ang gobyerno, kaisa niyo po ang Pangulo na masawata ang korupsyon. Korupsyon. Putol ang korupsyon. Para masawata ang korupsyon. Maraming po salamat sa Naputol yan. Okay? Naghang. Yan, So, yun. Kita nyo naman. Alam nyo na, amoy nyo. Kung saan ang gawi ni Tikia. Diba? But anyway, mga clear, gusto ko lang explain pa. Konting oras na lang tayo. 34 minutes na tayo. Sige lang, attorney. Go. Siya dito. Hindi ko na makita tungkol sa passport. Sige, go lang, attorney. Hindi ko na kasi question kasi hindi ko na lang ito sinagot kasi na-take up ko siya during the first period or first phase nung aming interview at the time wala siya. Nagreklamo siya na bakit, ay sabi ko sa inyo, kung walang alam, maiinit talaga eh. Yung passport daw, sana na-cancel, pero hindi eh. Diba? Wala pa nga sa requirements eh. Wala yung reasons kung dapat ma-cancel. Wala pang kaso. Diba? Yun ang problema, mga clear. Kaya dito tayo nag-aaral tayo dito kasi para matuto tayo. Diba? Ang hirap kasi magsalita. Attorney, paano magkakaroon ng alam yun? Hindi naman siya attorney. Anong alam niya sa batas? Ang alam niya, doon mag-survey. Kaya pala mababa si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang survey firm. Now we know. Kaya naman pala. Na parang ang daming alam. Tapos inip na inip. Tapos wala palang alam. Kasi wala sa batas. Inulit ko, di ba? Ang passport po, according to the law, may 3 dahilan para ma-cancel. Sa court po ito, pina-file. Okay? Una, pag ikaw ay akusado, fugitive na matuturing dahil meron ka ng warrant of arrest. Pero hindi ka makita. So, pwedeng ipa-cancel. Sa pugante, pangalawa, convicted. O convicted pero nagtago ka. Pwedeng pa-cancel. Pangatlo, kung ikaw ay nag-acquire ng passport through a fraudulent act, pwede. Ngayon, ang kaso ba na to?
Meron ng national security issue? I don't think so. Hindi naman siya terorista eh. Diba? Nagkataon lang na di umano na nagnakaw siya ng pondo ng bayan. Diba? Yun. So, kung mag-a-apply, ang DOJ, agad-agad, katulad doon sinasuggest ni Tikiya sa court, suggestion niya, dapat makancel na. Ano mangyayari sa itsura ng mga miyembro ng DOJ paghanap sa court? Sabi niya, paano namin po cancellation kasi gusto ng tao makancel yung kanyang passport. What will happen? Gagrant ba ng court yun? Hindi, di ba? Kaya bago mag-suggest, at bago manira. Mas maniniwala tayo kay Attorney Claire Mabs. Isang attorney, alam niya anong nangyayari sa kung ano ang pinaka-requirement, no? Especially yung pagpapakancel ng passport ni Zaldico. Itong si Tikiya, walang alam talaga yan. Dak-dak lang ng dak-dak. Kaya nasupalpal eh. Diba? Alamin muna yung proseso. Ang problem with these people, ang dami na nagsalita na nga dito. Ako nagsalita na sa isang interview kay Cheryl Cosim about that. Nagsalita na rin si Secretary Tess Lazaro ng DFA. Diba? Hindi kasi nakikinig. Yung tenga nila, yung mata nila mukhang kabayo, ito lang ang tutok. Diba? Yung iba, hindi na nila nakikita at hindi na nila nadidinig. Kung ano lang yung gusto nila madinig at makita, yun lang sila. Diba? Parang kabayo. Ganun lang. Tatauho talaga. Ay, halatang di updated yan si Malu. Kaya nga, mga clear, doon pa lang sa briefing about the report ng Pangulo, di niya alam. It's a blunder. Tapos nagmamalaki ka dyan na 110 days na walang nangyayari. Hala, kaka-report ka ng Pangulo nung 3 months. Sabi ko may press briefing. Yeah, Aurora Arandela, tama lang pa, sagutin nyo sila. I salute you. Well, hindi ko lang kasi nagustuhan na kung ano man yung gusto niyang ibintang. Biglang nananahimik ako, bigla sa akin niya ituturo. And that's rude. It's just a joke. I have to answer back. Tapos sabi niya, you can say it in a nicer way. But you start with. Kung wala ka sinimulan, wala kang sasagutin. Diba? Nagulat ako, guest din pala si Garapata. TV5 ng gulat, ha? Garapata. Na trial lawyers. Okay, thank you po. Analyst siya na may mali mag-analyze ang Garapata. Actually, mga kaklir, ang dami niya sinabi doon na gusto kong magbatin. Kaya lang, sabi ko, kaya nga nakatahimik lang ako until sinabi niyang baka alam ko yung whereabouts ni Gutesa. Diba? I have to answer back. Ang dami niyang mali kanina. Passport, ba? Insertions. Mga lawmakers na mismo nagsabi. Senator Win, Senator Lacson, about the insertions. Diba? Isa niya. Nagpo ako, actually, kaya kami naulit kasi pinutol ko na iba, sobrang haba, may nadoble. Dapat, naku naman, Rudy Manuel, di naman ako ganyan. I just know how to answer back because I know what I'm saying. I know the law. I know what it should be. You know? And I know my rights. Diba? Hindi pwede gano'n. Huwag mo kong loko-lokohin. Diba? Kahit walang on-cam yan o hindi on-cam yan, huwag mo kong lokohin. Diba, Emmy? Sasagot ako. Na nakangiti. Nakangiti yun, ha? Kita nyo naman, ha? Nakangiti. Ako, sumasagot ako na ng nakangiti. Nawala ba yung mic ko kanina? Ulit, diba sabi ko ako, I will fight back. Hindi naman ang fight as in, I will answer back. Pag alam ko mali ka. Ang dami ko na po na kanina, kaya lang baka sabihin nakikipag-debate ko eh. Siguro kung kami one-on-one, pwede kami mag-debate. Ayokong debate. Ay, mismatch, attorney, mismatch. Ayoko sabihin nag-debate. I mean, exchange lang. Diba? Mismatch. Exchange lang ng kuro-kuro, ng ideas. Diba? So, pero sabihan mo ako na alam ko yung whereabouts si Gutesa. Hindi siya nagbibiro. Because she said, I am from the government. Eh, teka lang. Sino ba nag-present niyan? Di ba from the government? Sila yung nagkausap? Sila yung dinalaw sa opisina na nag-stay for 30 minutes bago pinilsen? Tanongin mo kay Marcoleta. Sa hearing? Hindi ko yung kilala. O ba't hindi mo ituro kay Marcoleta? Di ba? Sila nagsabi na sa kaibigan sa mga Marines. Sila yung may last known whereabouts of Gutesa. So why insinuate something against me? So wala ka palang alam at the end sabi niya, wala akong alam kung nasaan siya. So you don't know pala where his whereabouts.
Boom. So why are you trying to point at me? Wala sinasabi. Sa totoo lang, wala akong alam. Eh, wala ka palang alam. Eh, di shut up. Di ba? Kung gamitin mo ibang kaalyado mo. But not me. Wala ka palang alam eh. Ba't ka magtuturo na iba? Sunog ba, attorney? Sunog. You're not gonna believe what happened. Tell me everything. I'll show Grabe. you on Monday.com. So I started. Ma'amsat, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Ma'amsat. Shout out po. Grabe si attorney. Sinunog si Tikia. Kitang-kita niyo naman sa sagot niya eh. Diba? But anyway, yun lang mga clear. Explain ko lang yan. Sabi ko nga, pag walang alam, maiinit talaga. So, this is for the sake of other people na innocent naman itong topic na to. Is hindi po ganun kabilis gumawa ng case para po magkaroon ng tawag dito, certainty of anong word yun? Certainty of conviction. Yan. Certainty of conviction. Hindi lang basta prima facie, diba? Okay, prima facie evidence. Hindi meron ng conviction, certainty of conviction. Diba? Yun. Hindi po ganun. Sabi mo, 3 months. 3 months, init na kayo. Alam mo yung naiinip sa totoo naman. It's either hindi na-explain na mabuti, so hindi po namin kayo mabiblame. So dapat malaman yung proseso. Or yung mga taong gusto lang manggatong. Diba? Manggatong para silain ng gobyerno. Ano lang yun, Det Reyes. Okay mga ka-clear, thank you so much. Sige, papasalamat muna ako sa mga nagbigay ng super sticker. Alright, thank you, attorney. Maraming salamat. Good night, mga kakabsat. It's already 12:03, mga kabsat ng madaling araw. Grabe, Lunes na naman. Grabe. Buti na lang pala, pinunta natin si Attorney Claire, mga kabsat. May ganun palang tension na nangyari. Anak ng ko. Hindi ako updated doon ha. Buti na lang, nasilip natin si Attorney Claire. Kasi nagulat ako, yung pinasokan natin kanina si Models of Manila, di ba? Pinakita ko si Models. Parang versus, parang topic. Kaya sabi ko, punta nga si Attorney Claire. Ba, totoo nga? Meron palang nangyari kan. Actually, ito yun, pakita ko sa inyo guys. Yung pinaka-full. Pakita ko sa inyo yung full niya na. Meron yan. Sinearch ko na. Sabi ko sa inyo, sinare ko pa. Although, siyempre, sa highlight lang tayo. Ni Attorney Claire. Si Sir Yayam, tinapik na ni Sir Yayam. Ito, News 5, November 16, ito, parehas. Go, Attorney Claire. Ito, sinare ko na, nasa wall ko na. Tapos ito, Sir Yayam. Sir Yayam, 50 seconds. Gutesa siguro, alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa kinibibintang? Baka kayo may alam. Kayo naman yata ang nakilala yan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Mga kaalyado nyo nag-present. Please do not. Mga kaalyado nyo, si Marcoleta, mga DDS, kaalyado nyo ang nagpresenta, hindi kaalyado ni Presidente. Mga DDS, hindi represent ng BBM. Si Gutesa siguro, alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Kayo naman yata ang nakilala yan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Mga kaalyado nyo nag-present. Please do not accuse me. Hindi nag-present yan. Baka kaalyado nyo nag-present yan. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo. Ako kasama? Ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, I respect this show. I do not want to go to the gutter. Don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin ipapatulong? You can always say it in a very nice way without insulting people. You don't have to start. Excuse me. You don't have to start. Let's ask Si Gutesa siguro, alam. So, talagang inumpisahan niya, no? Baka, alam nila, ni Attorney Claire. Tragis ka. Siya. Okay na tayo dito, Mabsat. Alak nagkamoting-tiki niya sa palpal ni Attorney Claire. So, hanggang sa muli, Mabsat. Kita-kits lang tayo mamaya sa ating next live stream. Maraming salamat po. Winnie Artos, Jenny Ramos, Joel C. Serapors, Elvira G. Sino pa mga nandyan? Si Rosie Matsu, Michael Pangan, si Viola, sino pa ba? Si Moonlight, si Alma Kawili, sino pa mga nandyan? Si Chichi, musta ka na Chi? Long time no see. Si Rosimatsu, at sa lahat po, Romeo Barcibal, at sa lahat po ng mga silent viewers, maraming salamat. Again guys, huwag kalimutan nyo mag-like baka naman like tayo bago tayo matapos. Again, maraming salamat. Kita-kits tayo, madaling araw na kita-kits na tayo mamaya. Maaga na naman tayo gigising mamaya. Hanggang sa muli, Maestro Pokalays.